Dito sa Japan, halos lahat ng konbini ay mayroong tinda nito. Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne. Ngayon nga pala ay gagawa ko ng Japanese korokke. Tara, samahan niyo ako. Gumamit nga pala ako ng 4 na piraso na patatas, hinugasan at binalatan ko na rin. Pero nasa sa inyo naman kung ayaw nyo tanggalin yung balat. Basta, hugasan nyo lang maigi. At hiniwa ko na lang ng medyo maliliit para mas madali siyang lumambot kapag pinakuluan. At kung ayaw nyo naman pakuluan sa may tubig, pwede nyo rin itong i-steam kung gusto nyo. At sumunod, naghiwa na rin ako ng sibuyas at ganitong hiwa lang ang ginawa ko. Kung gusto nyo pang mas maliit, mas maganda. At matapos nating hiwain ang sibuyas, igigisa naman natin ito. At eto na naman, kapag nagigisa talaga ako ng sibuyas na marami, naiiyak talaga ako. Ang sakit sa mata! At naglagay na rin ako ng giniling na baboy. Pwede rin kayo gumamit ng beef, mas masarap yun. Eto lang kasi yung available ko sa ref, kaya eto na lang yung ginamit ko. Sumunod, nilagyan ko ng salt at pepper. Haluin natin at kapag okay na, itabi lang natin para medyo lumamig siya. At etong ang patatas na pinakuluan natin ay lagi kong chine-check kung malambot na. At nung lumambot na nga ay tinanggal ko na nga yung tubig at nilagay ko na rin sa malinis na bowl. Umuusok-usok pa nga pero kung meron pa kayong time o oras para palamigin ito, saka nyo durugin. At nung nadurog ko na nga ang patatas ay naglagay na nga pala ako ng butter, pepper at salt dito. At ito nga yung ginisa kong baboy at sibuyas ay nilagay ko na rin dito. At hinalo ko na rin at tinikman. Make sure na hindi maalat. Depende sa panlasa nyo. At nung okay na nga ang lahat, ay gawin na natin itong parang patty. Depende sa inyo kung anong shape ang gusto nyo. Pwedeng pa-oblong, triangle, or kaya nyo ng star. Pero yung ginawa ko ay parang burger lang, yung shape niya. Di bale, nakagawa nga pala ako ng 8 pieces dito. At nung natapos ko na nga ay binalutan ko muna ito dahil ilalagay ko ito muna sa fridge. At habang naghihintay ay ininit ko muna itong isusuro namin kagabi. At prepare ko na rin itong gagamitin kong pang-coating sa aking korokke. Di bale, 2 itlog ang ginamit ko, breadcrumb at saka flour na rin. At eto nga nag-coating na nga pala ko. Di bale yung procedure niya ay parang katsudon din. Nilubog ko muna siya sa flour, itlog at saka sa breadcrumb. At ulitin niyo lang din yung procedure sa iba. At eto na nga, ngayon naman ay ilulubog naman natin ito sa mainit ng mantika. Make sure na mainit yung mantika kapag nilubog nyo. Di bale, mabilis lang itong maluto dahil luto na rin yung nasa loob neto. Di bale, 5 piraso nga pala yung niluto ko. At yung iba naman ay tinago ko sa fridge para naman pwedeng pang ubento. O siya, i-prepare na natin. Naghiwa na rin pala ako ng cabbage dito kaya ganyan. Pero carry na rin yan. At eto na nga ang ating Japanese korokke. Tara, kain po! Itadakimasu! Ang dami nating gusto at hiling sa buhay, pero hindi lahat na pagbibigyan. Pero meron at meron tayong isang malaking bagay na matagal na nating hinihiling pero hindi mo alam kung bakit nade-delay at di pa rin binibigay. Alam mo kung bakit? Dahil minsan may mga bagay tayong kailangan isakripisyo. Ang ibig kong sabihin, para maka-enter ang bagay na gustong gusto mo, kailangan mong mag-let go. Kailangan mong magbawas at alisin sa sarili yung isang masamang bagay na matagal nang dumadaloy na nakabara sa kalsada kung saan dapat dumadaan ang mga blessing na gusto mo. Maraming ibig sabihin yan. Pwedeng tao, kaibigan, kapamilya, masamang pag-uugali, kasakiman, forgiveness, bisyo sa ibang aspeto, kataksilan, katamaran, o yung mga bagay na nagpapabigat at nagpupuno sa puso mo. O di kaya yung ibang bagay na hirap kang i-let go, na tanging ikaw lamang ang nakakaalam. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang dumi na ipinahid sa ating sarili na hirap tayong alisin. Mag-reflect ka rin sa iyong sarili at huwag puro hiling lang. Huwag kang matakot i-intense ang iyong sarili for new space and new beginning. Dahil matayog ang nagagawang may pusong may malinis na intensyon at hindi madamot ang langit sa pusong hindi mapait. Yun lang po, salamat!